Isiniwalat ni House Impeachment Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon na patuloy na bumibigat ang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte habang sunod-sunod ang mga lumalabas na testimonya ukol sa paggamit ng daang milyong pisong pondo. Ayon kay Representative Redon, malinaw na itinuturo ng mga dokumento at pahayag ng mga opisyal ang direktang pag-uutos umano ng pangalawang Pangulo na ilipat ang 125 million pesos confidential funds sa isang otorisadong security officer ng OVP. Kanyang tinalakay ang mga hakbangin ng prosecution kaugnay ng kabuang 612.5 million pesos na pondo mula sa dalawang ahensyang pinamumunuan ni Duterte. Binigyang diin din ng kongresista ng mga acknowledgement receipts na may mga kahina-hinalang lagda at peking pangalan ay lalong nagpapatibay sa kaso ng maling paggamit ng pondo. Nanawagan si Redon kay Vice President Duterte na maging aktibo sa paghahanda ng kanyang depensa sa paparating na paglilitis sa Senado upang sagutin ang mga isinampang akusasyon. Samantala, matapos maantala dahil sa sama ng panahon, inanunsyo ng House Committee on Appropriations Chair at Representative Mika Swansing na binago ng mababang kapulungan ang schedule ng mga pagdinig para sa panukalang 2027 national budget. Ayon kay Representative Swansing, tiniyak ng komite na sa kabila ng mga pagkakaantala ay nananatili sila sa orihinal na bilang ng araw upang masuri ang bawat ahensya ng gobyerno. Base sa official schedule, magpapatuloy ang mga pagdinig sa susunod na linggo kung saan haharap sa panel ang iba't ibang korporasyon at kagawaran katulad na rin ng DTI, DOJ at DOST. Ipinaliwanag ng mambabatas na pinagsama-sama nila ang ilang briefing at nagsagawa ng simultaneous hearings upang matiyak na makakatugon ang mga ahensya sa kanilang panukalang pondo. Bagamat pinabilis ang sistema, tiniyak ng liderato ng Kamara na hindi maisasakripisyo ang kalidad ng pagsusuri sa budget ng bayan upang maaprubahan ito ng naaayon sa takdang panahon. Sa ibang balita, bunsod ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng bansa dulot ng habagat. Pinangangambahan ng Department of Health o DOH ang posibleng pagtaas ng influenza-like illness o mga malatrangkasong sakit na may kasamang ubo at sipon. Nakapagtala na ang DOH ng higit 72,000 kaso ng influenza-like illness magmula January 4 hanggang unang araw ng Agosto. Kasabay ng naiulat na 23% na pagbaba kumpara sa naitalang kaso noong parehong panahon sa nakaraang taon, napansin din ng kagawaran ang pagtaas ng kaso nitong nagdaang 3 hanggang 4 na linggo. Kung kaya't nagpaalala ang DOH na huwag baliwalain ang mga simptomas at agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. Dagdag pa nito, bilang proteksyon laban sa trangkaso, maaari ring magpabakuna ng flu shots upang maiwasan ang malubhang sakit at pagkakaospital. Sa iba pang balita, matapos ang naging kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Iceland, nakatakdang magkaroon ng ang dalawang bansa ng tig-7 flights kada linggo o isang flight kada araw para sa passenger at cargo flights. Ito ay matapos lagdaan ng dalawang bansa ang unang Air Services Agreement kasunod ng matagumpay na Philippines-Iceland Air Negotiation Talks kamakailan. Sa pamamagitan ng naging kasunduan, inaasahan ang direkta at connecting flights na makatutulong sa pagpapalakas ng turismo,
kalakalan, pamumuhunan at people-to-people exchanges ng dalawang bansa. Sa kasalukuyan, dahil sa walang direktang flight patungong Iceland mula Pilipinas, umaabot sa 30 oras ang biyahe sa pamamagitan ng layover connection sa mga bansa sa Asia na may direktang koneksyon sa naturang bansa gaya ng China, Middle East at Turkey. Base naman sa huling datos mula Statistics Iceland, nasa higit 2,000 Pilipino lamang ang kasalukuyang naninirahan sa nasabing bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.